Peligro. Huwag initin uli itong 3 Pinoy ulam, at 3 na ligtas, mahalagang impormasyon. Kumusta po kayong lahat, mga minamahal naming senior citizen? Alam nyo ba na ang simpleng pag-init ng pagkain, lalo na yung mga tira-tira nating ulam, ay maaring magdulot na hindi maganda sa ating tiyan at kalusugan, lalo na sa ating edad? Parang yung simpleng pag-inom ng tubig na hindi malinis, ganon din kaya dapat double ingat tayo. Gaano po ba kayo kasigurado na ligtas ang ulam na ininit ninyo mula sa nakarang hapunan? Baka mamaya, imbes na makatipid, mapagastos pa tayo sa doktor. Huwag po kayong mag-alala dahil sa video na ito, ibubunyag namin ang 3 sikat na Pinoy ulam na delikadong initin muli, yung tipong pwede pang magdulot ng pagsakit ng tiyan at pagka-ospital, at 3 ulam naman na ligtas at pwede ninyong kainin ng walang pangamba. Ito ay napakahalaga para maiwasan ang pagkalason sa pagkain at iba pang komplikasyon. Kaya tutukan niyo po ang video na ito, napaka-importante nito. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, maalam na pagtanda, ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo. Maaari nyo rin pong i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kakilala na sa tingin ninyo ay makikinabang din sa ating talakayan. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, ay comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o saang panig na mundo. Nice po naming marinig mula sa inyo. Alam naming karamihan sa ating mga Pilipino ay nagtitipid at gustong sulitin ang ating mga pagkain, kaya naman saludo kami sa inyo. Kaya naman madalas, nag-init tayo ng mga natirang ulam para sa pananghalian o hapunan kinabukasan. Wala pong masama doon, pero mahalagang malaman natin na may mga pagkain na kapag ininit, ay nagbabago ang kanilang komposisyon at maaring magdulot ng panganib sa ating kalusugan. Kumbaga, nagiging lason imbes na pagkain. Ito ay dahil mas madaling dumami ang bakterya sa mga pagkaing matagal nang nakaimbak, at ang pag-init ay hindi palaging sapat para puksain ang lahat ng ito. Lalo na po sa ating mga senior citizen, na kung saan humihina na ang ating resistensya, mas dapat tayong maging maingat sa ating kinakain. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan, ang pagkalason sa pagkain ay maaring magdulot na mas malubhang komplikasyon sa ating mga senior citizen kumpara sa mga nakababata. Isipin nyo na lang po, mas mabilis tayong manghina at kailangan pang dalhin sa ospital. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang 3 Pinoy ulam na dapat ninyong iwasang initin muli, at ipapaliwanag namin kung bakit. At ang 3 mas ligtas na alternatibo na pwede ninyong subukan. Kaya tutok lang po kayo, dahil malaking tulong ito para sa inyong kalusugan at kapakanan. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Una, pag-usapan natin ang delikadong ulam #1, lechon. Alam naming marami sa inyo ang mahilig sa lechon, lalo na tuwing may okasyon. Sino ba naman ang hindi matatakam sa malutong na balat at malambot na laman nito? Pero alam nyo ba na ang lechon ay isa sa mga pagkaing dapat iwasang initin muli? Isipin nyo na lang, pagkatapos ng handaan, baka imbes na masaya, magkasakit pa tayo. Narito ang dahilan, ang lechon, lalo na ang balat nito, ay mayaman sa taba. Parang mantika na pinabayang nakabilat sa init, mas mabilis dumami ang bakterya. Kapag ang lechon ay naiwan sa temperatura ng kwarto na matagal, mas mabilis dumami ang bakterya dito. Kahit na initin natin ito, hindi natin masisigurado na mapapatay lahat ng bakterya, at maaring magdulot pa ito ng pagdami ng mga ito dahil sa init. Ito ay maaring magresulta sa pagkalason sa pagkain, na may mga sintomas tulad ng pagsusuka, pagtatay, sakit ng tiyan, at lagnat, parang trangkaso pero mas matindi. Ano ang dapat ninyong gawin? Kung may natira kayong lechon, mas mainam na kainin ito habang sariwa pa. Kung hindi naman kaya, maaari ninyong ilagay sa refrigerator agad-agad pagkatapos kumain para maiwasan ang pagdami ng bakterya. Pero huwag na huwag ninyong initin muli ang lechon. Sa halip, maaari ninyong kainin ito ng malamig kung naitabi agad sa ref, o kaya naman ay gamitin ang laman nito sa ibang putahe, tulad ng lechon sisig, na lutuin ng sariwa. Siguraduhin lamang na lutuin itong mabuti. Mahalaga na huwag na itong initin pa. Kung hindi kayo sigurado kung gaano katagal na nakatenga, itapon nyo na lang. Ang pag-iwas sa pag-init ng lechon ay makakatulong para maiwasan ang pagkalason sa pagkain, na maaring magdulot na malubhang problema sa kalusugan, lalo na sa ating mga senior citizen. Tandaan nyo po, mas mahirap gumaling kapag tayo'y nagkakaedad na. Gayon, dumako naman tayo sa pangalawang ulam na dapat iwasan.
Delikadong ulam #2, ginisang gulay, lalo na kung may spinach. Ang ginisang gulay ay isa sa mga paboritong ulam ng mga Pilipino dahil ito ay masustansya at madaling lutuin. Ngunit may ilang uri ng gulay na nagiging delikado kapag ininit muli, lalo na ang mga madahong gulay tulad ng spinach. Isipin nyo na lang, yung gulay na akala natin nakakabuti, pwedeng maging sanhi pa ng problema. Ang dahilan, ang spinach at iba pang madahong gulay ay naglalaman ng nitrates, isang uri ng chemical na natural na matatagpuan sa lupa. Kapag ininit muli ang mga gulay na ito, ang nitrates ay maaring mag-convert sa nitrites, at pagkatapos ay sa nitrosamines. Ang nitrosamines ay isang uri ng chemical na maaring makasama sa ating katawan kapag madalas natin itong nakakain sa mahabang panahon. Bagamat hindi ito agarang magdudulot ng sakit, ang madalas na pagkain ng mga pagkain may mataas na nitrosamines ay maaring makadagdag sa panganib ng kanser sa paglipas ng panahon. Kumbaga, parang pag-inom ng alak araw-araw, hindi agad makikita ang epekto pero sa kalaunan, makakasama rin. Kaya ano ang dapat ninyong gawin? Sikaping kainin ang ginisang gulay habang sariwa pa. Kung may natira man, iwasan itong initin muli. Kung kinakailangan talagang initin, gawin lamang ito ng isang beses at siguraduhing lutuin itong mabuti. Mas mainam din kung gagamit kayo ng ibang gulay na hindi gaanong mataas sa nitrates para sa inyong ginisang gulay, lalo na kung balak ninyong itabi ang tira para kainin kinabukasan. Halimbawa, pwede kayong gumamit ng sayot, repolyo, o kaya naman ay carrots. Lalo na kung kayo ay mayroon ng deti ng karamdaman, ang pag-iwas sa pag-init ng ginisang gulay, lalo na kung may spinach, ay makakatulong para mapangalagaan ang inyong kalusugan. Ang pag-ingat ay mas mabuti kaysa magpagamo. Pangatlo, at ang panghuling ulam na dapat iwasan ay delikadong ulam #3, pretong isda o kahit anong seafood. Ang isda at iba pang seafood ay masarap at mayaman sa protina. Pero alam nyo ba na ang mga pagkaing dagat ay madaling mapanis, kahit na pagkatapos lutuin? Kaya dapat mas maingat tayo dito. Ito ang dahilan, ang seafood ay madaling mapanis dahil sa mataas na moisture content at ang pagkakaroon ng mga enzymes na nagpapabilis ng pagkasira nito. Kapag ang pritong isda o kahit anong seafood ay ininit muli, hindi natin masisigurado na mapapatay lahat ng bakterya na dumami dito. Bukod pa rito, ang pagkasira ng protina sa seafood ay maaring magdulot ng pagtaas ng histamine, na maaring magdulot ng scombroid poisoning. Ito ay isang uri ng pagkalason sa pagkain na may mga sintomas tulad ng pangangati, pamumula ng balat, sakit ng ulo, at pagkahilo. Sa ibang tao, maaari itong magdulot ng matinding allergic reaction, parang inatek na hika. Ano ang dapat ninyong gawin? Sikaping kainin ang pritong isda o seafood habang sariwa pa. Kung may natira man, siguraduhing ilagay agad ito sa refrigerator pagkatapos kumain. Kung kinakailangan talagang initin muli, siguraduhing lutuin itong mabuti at gawin lamang ito ng isang beses. Maaari din ninyong gamitin ang natirang isda sa ibang putahe, tulad ng fish cakes, na lutuin ng sariwa. Pero kung nagdududa kayo sa amoy o kulay, huwag nyo nang subukan, itapon nyo na lang. Ang pag-ingat sa pagkain ng pritong isda o seafood, lalo na kung ininit muli, ay makakatulong para maiwasan ang pagkalason sa pagkain at iba pang komplikasyon. Isipin niyo po, ang kalusugan natin ay mas mahalaga kaysa sa sayang ng pagkain. Gayon, dumako naman tayo sa mga ulam na mas ligtas initin. Ligtas na ulam #1, sinigang. Marami sa ating mga Pilipino ay gustong-gusto ang sinigang dahil sa maasim at masarap nitong sabaw. Ang sinigang ay isa sa mga ulam na mas ligtas initin muli. Isa pa, madali lang lutuin. Ito ang dahilan, ang maasim na sabaw ng sinigang ay nakakatulong para mapigilan ang pagdami ng bakterya. Ang asim nito ay nagiging hadlang para sa mabilis na pagkasira ng ulam. Parang suka na ginagamit sa pag-preserve ng pagkain, ganon din ang epekto ng asim sa sinigang. Ano ang dapat ninyong gawin? Siguraduhing pakuluan itong mabuti kapag ininit muli. Itabi rin ito sa refrigerator sa tamang temperatura para maiwasan ang pagdami ng bakterya. Siguraduhin ding malinis ang lalagyan na pagtataguan nyo. Sa pangkalahatan, ang sinigang ay isang masarap at masustansyang ulam na pwede ninyong kainin kahit na ininit muli. Basta siguraduhin lang na tama ang pag-imba. Ligtas na ulam #2, adobo. Ang adobo ay isa pang sikat na ulam sa Pilipinas na mas ligtas initin muli. Sino ba naman ang hindi mahilig sa adobo? Ito ang dahilan, ang suka at toyo na ginagamit sa adobo ay nagsisilbing preservatives. Nakakatulong ang mga ito para mapigilan ang pagdami ng bakterya at mapanatili ang kalidad ng ulam. Parang pag-asin na isda,
ganon din ang epekto ng suka at toyo sa adobo. Ano ang dapat ninyong gawin? Siguraduhing pakuluan itong mabuti kapag ininit muli. Itabi rin ito sa refrigerator sa tamang temperatura para maiwasan ang pagdami ng bakterya. Ang maganda pa sa adobo, mas lalong sumasarap ito kapag ininit muli dahil mas kumakapit ang lasa ng suka at toyo sa kan. Kumbaga, mas tumatagal, mas tumitindi ang sarap. Ligtas na ulam #3, nilaga. Ang nilaga ay isang simplong ngunit masustansyang ulam na madalas nating inihahanda kapag may sakit o kaya naman ay gusto lang natin na mainit na sabaw. Ang nilaga ay isa sa mga ulam na mas ligtas initin muli. Mainam din itong pampalakas ng resistensya. Ito ang dahilan, ang nilaga ay niluluto sa mahabang panahon, na nakakatulong para mapatay ang mga bakterya na maaring naroroon sa karne at gulay. Kumbaga, parang naglilinis tayo ng bahay, mas matagal, mas malinis. Ano ang dapat ninyong gawin? Siguraduhing pakuluan itong mabuti kapag ininit muli. Itabi rin ito sa refrigerator sa tamang temperatura para maiwasan ang pagdami ng bakterya. Siguraduhin ding malinis ang paglalagyan. Ang nilaga ay isang nakakagana at masustansyang ulam na ligtas ninyong kainin kahit na ininit muli. Lalo na kung may sakit kayo, mainam itong pampalakas. Bilang pagbubod, tandaan po natin ang 3 Pinoy ulam na dapat ninyong iwasang initin muli. Ang lechon, ginisang gulay, lalo na kung may spinach, at pritong isda o kahit anong seafood. Ang mga pagkain ito ay maaring magdulot ng pagkalason sa pagkain at iba pang komplikasyon kung hindi tama ang paghawak at pag-init. Isipin nyo na lang, sayang ang pera at ang ating kalusugan kung magkakasakit tayo dahil dito. Sa kabilang banda, ang sinigang, adobo, at nilaga ay mas ligtas initin muli dahil sa kanilang mga sangkap na nakakatulong para mapigilan ang pagdami ng bakterya. Pero tandaan, kahit ligtas, dapat pa rin tayong mag-ingat sa pag-imbak at pag-init. Mahalaga pong tandaan na ang pag-ingat sa ating mga kinakain ay napakahalaga para mapangalagaan ang ating kalusugan, lalo na sa ating edad. Siguraduhin po nating tama ang paghawak, pag-imbak, at pag-init ng ating mga pagkain para maiwasan ang anumang problema. Kung hindi po tayo sigurado, mas mainam na itapon na lamang ang tira kaysa magkasakit. Tandaan po natin, ang kalusugan ay kayamanan. Wala pong mas mahalaga pa kaysa sa ating kalusugan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring i-like at i-share. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Maalam na Pagtanda, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan. Anong mga paksa sa kalusugan ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod? Ipaalam sa amin sa comment sa ibaba. Gusto naming malaman kung ano ang mga problema ninyo para makatulong kami. Ang malilit na hakbang araw-araw ay malaki ang may tutulong sa inyong paglalakbay tungo sa kalusugan. Manatili po kayong ligtas at malusog. Alagaan niyo po ang inyong mga sarili, at huwag kalimutang magdasal. Hanggang sa susunod.